Yahoo! Hello mga masters! And mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana. Nabatiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night po sa mga ready nang matulog. At welcome na naman po sa ating panibagong episode. Actually, hindi naman ito pala continuation na pala ito ng kahapon na topic natin, which is about exercise. 'Di ba? Kung ano nagagawa ng exercise sa high blood pressure. Alright, so kamusta po ang lahat dyan? Kamusta po? At maraming salamat po sa mga nag-join sa amin kahapon sa ating Premier Marathon sa Bahay Kulitan. At syempre, taos puso po akong nagpapasalamat sa mga nag-support, sa mga naumakyat at sa mga pakulay at nag-share ng ating live kahapon. Diba mga masters at mga ka-G? Very successful na naman tayo. At ito po ay utang na loob ko po sa inyong lahat. So please don't forget to like, share, comment, and subscribe before tayo mag-start. Ang topic po natin for today is paano ba natin i-control ang blood pressure, di ba? Sino ba sa inyo dito ulit? Tatanungin ko na naman ulit Sino ba sa inyo dito ang may problem sa blood pressure? Okay? So ganda ng bukid namin ngayon, no? Yung ganda ng araw ngayon. Very very nice. Clear day. There's only less clouds, so medyo mainit, hindi siya cloudy. Alright, an alarming 1 in 3 American adults has high blood pressure. So we're basing the studies, the facts here dito sa US kasi US po ang aking source. Okay? Known medically as hypertension. Ay mga masters and mga ka-G, ang high blood pressure po, ang kanyang medical term is hypertension. Basta high blood. Pag low blood naman po is hypotension naman po siya. So we will be discussing about hypertension, which is the high blood pressure. Okay, so many people don't even know when they have it, or even they don't know that they have it. Hindi nila alam na meron pala silang ganyan, because high blood pressure has no symptoms. Wala po siyang mga talaga visible or mga observable na mga symptoms. Okay, so and warning signs, wala po siyang mga ganyan. Hindi nila aware, hindi sila aware na meron silang ganyan. So but when elevated blood pressure is accompanied by abnormal cholesterol and blood sugar levels, pag meron na kayong blood pressure problem at meron din kayong problema sa abnormal na cholesterol levels at blood sugar levels, the damage to your arteries, kidneys, and heart accelerates exponentially. So mas mabilis ang ang development po ng sakit, diba? Mas natatamaan na po ang kidney, natatamaan na po yung mga arteries and heart pag meron ganyan. Fortunately, high blood pressure is easy to detect. Mabilis lang po siya i-detect mga masters at mabilis din po siyang i-treat. Sometimes people can keep blood pressure in a healthy range by simply making lifestyle changes. Ayan, dito tayo papasok sa lifestyle modification mga masters. Importante talaga ang lifestyle modification kasi pag yan po yung paano natin ma-control at mapalitan po ang ating health condition, diba? So importante din po ang pag-lose ng weight, increase activities, and eating more healthy foods or healthfully. Okay, this report details those changes, including a special section that features numerous ways to cut excess salt from your diet. Ayan po ang ating topic for today.
is kung paano natin, ano po yung gagawin natin. Magka-cut po tayo ng salts. Ito po yung topic natin for today. So sino ba sa inyo dyan ang mahilig sa mga salty foods? Ayun, ito mainit dito, pero dito si G ngayon sa sand. Sa sand po si G natin ngayon. Mas gusto niya po. Magandang walking exercise po na G natin. Okay? So kailangan po ay yung makat yung excess salt sa ating diet. A policy strongly recommended by the new federal guidelines. This report also includes tips on how to use the home blood pressure monitor. Ayun, paggagamit ng home ng iyong sariling BP apparatus or 'di ba digital na po ngayon. At syempre yung iba ngayon ay meron na rin pong mga relo, smartwatch, smartphones, iWatch na makakakuha talaga ng iyong mga blood pressure, kapag monitor ng iyong blood pressure. Okay, so as well as advice on choosing a drug treatment strategy based on your age and other existing medical issues you may have. Diba mga masters? So yun na, kailangan natin talaga bantayan po ang ating health, especially yung blood pressure natin. Salt swaps. Ano ba yung tinatawag na salt swaps? Because salt-laden restaurant, fare, and processed foods are by far the biggest sources of salt in our diet. Sino ba palagi dito ang nasa restaurants? Sino ba palagi dito ang nag-order sa mga restaurants? Si G natin ay tatakbo. Lapit na to sa daan eh. Balik natin si G doon. Go back. Gusto niyo talagang ano. O diba? So yung mga restaurant na binibilhan natin, yun ang mga pinakamataas na salts. So ano bang pinakamagandang gawin dyan mga masters? Okay? So the biggest sources po sila of salt in our diet, yung mga binibili natin outside. Okay, so in our kitchen, syempre gagawin po natin dito, eating home cooked foods is the most effective strategy for cutting back. Kailangan po natin ay home cooked foods. G natin, ako matakbo na naman. Dito natin lalagay si G sa malayo. Wait G, wait. Kasi malapit na yun sa ano, sa kalsada. Ayan, binalik natin. Gusto na talaga lumapit sa kalsada eh. Okay, so yun po, home cooked food is the best strategy, the best remedy po para po natin maiwasan yung mga high salt diets na nabibili po natin sa mga restaurants. Okay, so in the kitchen, swapping regular salt for sodium free or lower sodium alternatives can help. Okay, so instead po na gumamit tayo ng mga regular na mga salt, yung mga low sodium na asin yung ating bibilhin, yung ating gagamitin dyan. Meron kayang ganyan? Meron yan po mga masters and mga ka-G. So mandali po at lumilipad po yung aking copy. Yan, so si G natin ay namamasyal. Okay, so ano mga alternatives niyan? Number 1 is lemon, lime, and vinegar. Lemon, lime, and vinegar mga masters and mga ka-G. Those are the best alternatives po, no? Instead na gumamit po ng asin. Okay, instead of salt, try fresh lemon juice, lime juice, or flavored vinegars to brighten taste instead of salt, diba? Herb and spice blends. Yung mga herb and spice blends po. Kailangan din, ano din yan, maganda din yan. Many people like salt-free herb and spice blends, which come in more than a dozen different flavors. Yun, di ba mga masters, may mga ano tayo, may mga iba't ibang options na po tayo ngayon. So instead of salt, try natin yung mga ibibigay natin mga options dito. Popular brands like include Macdash, Penzies, salt-free spice blends, or salt-free spike. You can also make your own blend by mixing the following. Ito po mga masters, ano bang mga gandang ino natin. You can also check nyo po sa ating description below at ilalagay ko rin, itatype ko rin po dyan. 1 teaspoon each of dried basil, oregano, marjoram, thyme, and dill.
Yan, 1 teaspoon each po yan ha. And then 1/4 teaspoon each of savory, sage, onion powder, and garlic powder. And then 1/8 teaspoon of powdered ginger. So no sodium added po yan ha. Wala tayong no sodium salts. Potassium-based salt substitutes such as also salt, Morton. Bilis ng G ah. Bilis ng G tumakbo ah. Gusto na talaga pumunta sa kalsada. Gusto talaga ni G pumunta sa kalsada. Malapit na po tayo matapos mga masters ah. Tumatakbo lang kasi si G. Okay, so meron tayong mga options like the Morton salt substitute, no salt, and new salt. Yan, makikita nyo rin po sa ating description. Okay, so are a good option for many people, especially since increasing your potassium intake can help lower blood pressure. Pag tumaas po yung inyong potassium level, bababa po yung inyong blood pressure. But people who have kidney damage or who take drugs that increase potassium levels should avoid them. If you already have a kidney problem, just avoid a lot of potassium rich. Okay? So avoid nyo lang po. Low sodium salts, products that combine salt and potassium chloride such as the Morton light salt are another option. Note that sea salt and kosher salt are not low in sodium alternatives. They have about the same amount of sodium as a regular table salt. So yung kosher, sea salt iwasan. Lighter flakes. So what is a lighter flakes mga masters? Okay, you can find reduced sodium salt that made of into flake-shaped crystals which are less dense and therefore lower in sodium by volume, or the diamond crystal salt sands. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang muna tayo ha. Salamat talaga at lumampas tayo ng 12 minutes kasi si G natin ay pasuway. Ayun, huli-huli po natin siya at malabas na po yung dila niyo. Kailangan na siguro uminom ng tubig. Alright mga masters, hanggang dito lang tayo. God is great. Yahoo!